Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ayan, hindi po nagkatotoo po mga kabida, ano? Ito hong prediction po ni Senator Amy Marcos, ano? Dito ho sa paghirang daw, ano? Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kay Justice Secretary Boying Rimulya bilang bagong ombudsman kahapon, ano? Pero, nagkatotoo po mga kabida, yung prediction na si Boying Rimulya ay isasali ho doon po sa shortlist. Okay? Despite ho sa questionable hong pagbigay ho sa kanya ng clearance mula sa Office of the Ombudsman. Ano? Eto po, meron pong 7 mga kandidato po mga kabida, no? Bilang ombudsman, ang kabilang ho sa shortlist na isinabmit po ng Judicial and Bar Council po, ano? Sa opisina po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Matapos po ang deliberation process, ano, doon po sa mga kandidato. Okay? Actually, nangyari po noong gabi po ng linggo, ano, mga kabida. Ayon po doon ho sa report na doon po sa naturang deliberation, madugo daw, ano, yung debate daw doon, ano, mga kabida, ng mga miyembro po ng Judicial and Bar Council, ano po. At yun po, finally, nabuo po yung 7 mga kandidato na kabilang po sa shortlist na yon, ano. Eto po, mga kabida, ibibigay ko po sa inyo, ano, ito pong 7 mga kandidato po, ano, na napabilang dito ho sa shortlist po ng Judicial and Bar Council. At alam naman po natin na isa po dito, ano, ito kung si Secretary Boying Rimulya, ano? Ang babasahin ko lang po yung 6, mga kabida, ano? Sino-sino po sila? Dating COA Chairman Michael Aguinaldo, ex-Court of Appeals Justice Stephen Cruz, and Sandigan Bayan Associate Justice Michael Musngi, Deputy Executive Secretary Annalisa Logan, retired Supreme Court Associate Justice Mario Lopez, at ito hong si SC Associate Justice Samuel Gaerlan, ano, mga kabida. Ito pong shortlist, mga kabida, naisubmit na po ito, ano, ng JBC kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At inaasahan po natin, ano, anytime from now, okay, from today or tomorrow or on the following day, ano, baka i-anunsyo na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kung sino yung kanyang pinili, ano, bilang bagong ombudsman po, ano, mga kabida. Inaasahan na po natin yan, ano, na pipiliin po dito. Ito kung si Justice Secretary Boying Rimulya, ano, mga kabida. Kasi pilit po sa hinug eh. Alright? Kumbaga, naging party po ng shortlist po ito, ano, dahil pilit po sa hinog. Pinilit po mga kabida na mapabilang po dito ho sa shortlist. Despite ho sa questionable clearance po, ano, na ibinigay po mga kabida ng Office of the Ombudsman kay Secretary Rimulya. Ito pa po yung kanila hong memorandum po mga kabida, ano, suspending the docketing system. Okay? Na napaka-controversial po. Questionable. Bakit? Kasi bakit po itinaon, ano, yung coverage po niya makabida doon po sa pag-file po ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, ano, laban po kay Justice Secretary Boying Rimulya dyan po sa Office of the Ombudsman, ano. Mantakin nyo, nag-file po ng complaint ito kong si Baste sa Office of the Ombudsman noong September 15. Subalit, yung coverage po ng memorandum po ni Acting Ombudsman Dante Vargas from September 7 hanggang September 16. So pasok po yung date, ano, kung saan po ay na-file po ni Mayor Baste yung kanya hong reklamo, ano, laban ho kay Secretary Rimulya dyan po sa Ombudsman po makabida. Ang ibig sabihin po makabida, ano, doon po sa suspension po ng docketing system. Although tinanggap po mga kabida, ano, for ministerial lang po, ano, okay, pero hindi ho makukonsiderang active complaint yon mga kabida na ready for investigation and evaluation, ano. Kasi po
yung sinabi po ni Attorney Israelito Torion, mga kabida, na nakadakit na daw yung kanilahong reklamong isinampa po sa Office of the Ombudsman. Ang balita po natin, binawi daw, mga kabida. Dahil doon ho sa memorandum po na inilabas po ni Acting Ombudsman Dante Vargas, mga kabida. Doon po yung suspetsa. Okay? Doon po yung pagdududa po, mga kabida, kung bakit itinaon po yung date ng coverage sa PETSA kung saan po ay na-file po ni Mayor Baste yung kanyang reklamo. Para lumabas po na wala hong pending case o complaint. Ito hong si Secretary Rimulya, mga kabida, dyan po sa Office of the Ombudsman. Okay? Kasi yung balakid lang po dito, mga kabida, ito hong complaint ni Mayor Baste, mga kabida. See? Yun yung malaking tanong po doon Bakit ngayon lang po sinuspend ito pong docketing system? Kasi kung gusto po nilang sundin kung ano yung nakalagay po sa rules and procedures po, mga kabida, ng Ombudsman, bakit ngayon na napaka crucial po, mga kabida, ito hong estado po ng application po ni Justice Secretary Boying Rimulya. Alright? Dapat magpaliwanag ho dito, ito hong si Ombudsman Dante Vargas po, mga kabida. Pero wala na po tayong magawa dun Kasi tapos na po yun, mga kabida. Hindi man lang siguro pinuna po, mga kabida, doon po sa deliberation po ng Judicial and Bar Council, kung bakit po nabigyan po ng clearance ito hong si Rimulya, considering meron pa pong reklamo po na hindi po na-resolve. Basta meron pong talagang goal, mga kabida, marami pong paraan. Okay? Basta gustuhin po, mga kabida, na itatalaga bilang ombudsman, marami pong paraan. Po? Kaya nga, ang dami hong bumatikos po dito, Kasi po parang binibend daw yung batas dito. Lalong-lalo na po ito hong requirement po, mga kabida, ng Judicial and Bar Council. Bakit po pumayag po dito, ang JBC, mga kabida? Okay? So, yun po. Aasahan po natin na one of these days, i-announce po ng Malacanang po, mga kabida, kung sino po yung napili po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. And we're expecting, that the name of Secretary Boying Rimulya will be announced as the new ombudsman sa ating bansa, mga kabida. So what's next? Ano yung susunod po? Abangan po natin yan. Kung ano yung mission po ni Secretary Rimulya, mga kabida, na inatas po sa kanya. Kasi po, nagtataka lang po tayo Secretary na po ng Department of Justice. Bakit kailangan po niyang maging ombudsman? Kasi kung tutuusin po, mga kabida, halos magkapareho lang po yung trabaho po ng Justice Secretary at Ombudsman. Kaso lang po, dito ho sa Ombudsman, yung kanilang concentration po dito, mga kabida, ito hong mga empleyado at opisyal po ng gobyerno. Okay? While dito ho sa Justice Department, halo na po ito, mga kabida. Pwede ho yung mga opisyal po ng gobyerno, kung meron pong criminal case po, mga kabida, at maging ito hong mga pribado po, Pero dito ho sa Ombudsman, yung kanilang specialization ho dito, mga kabida, is graft and corruption. Okay? Sino kaya yung target po ni Secretary Boying Rimulya dito, mga kabida? Okay? Marami pong haka-haka po, na baka si Vice President Sara Duterte daw, mga kabida, kaya pilit po sa hinog yung kanyang pagkakatalaga daw, mga kabida, yung kanyang posisyon dyan po sa Office of the Ombudsman, Ang mission daw, mga kabida, is to crush the Vice President. In what way? Sa pamamagitan po ng pagsampa po ng mga kasong kriminal, mga kabida. And do you know kung ano po itong mga kasong ito? One of these, mga kabida, according to some speculation, ito hong plunder case daw, alam naman po natin, meron pong inirekomenda po, mga kabida, ito hong Committee on Good Government and Public Accountability po, ng House of Representatives. Dahil ho doon po sa findings po nila, sa kanilang investigasyon,
patungkol ho sa confidential funds po ni Vice President Sara Duterte po, mga kabida. Tatlo 'yon, plunder, malversation of public funds, and violation po ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act po At ang pinakamabigat po dito, mga kabida, ito hong plunder case, non-bailable offense po ito Okay? Hindi po pwedeng magpiyansa ang akusado po dito po, mga kabida. Kahit sabihin po natin Vice Presidente po, hindi po pwede 'yon. Kasi yun yung isa sa mga krimen, mga kabida, na wala hong piyansa. Unless, kung makikita ho ng korte po, mga kabida, na mahina po yung ebidensya, pwede ho siyang payagan na magpiyansa. Depende na po yan. Pero makukulong talaga, mga kabida. Okay? Now, kung ito po ay mangyayari po, kung sakali pong ito hong haka-haka po, mga kabida, magkakatotoo po ito, Alright? Baka naman po maapektuhan yung plano po ni Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Okay, sa 2028 presidential elections According to some speculations na naman ito daw yung goal na ma-paralyze daw yung presidential run po ni Vice President Sara Duterte po sa 2028, mga kabida. Kaya ito po si Boying Rimulya itatalaga po bilang ombudsman para maging operator daw dito, mga kabida. I hope na hindi po ito totoo, mga kabida. Kung gusto kong maging graftbuster talaga ni Boying Rimulya, mga kabida, sana lahat po yung kanya hong hahabulin, hindi lang po ang Vice Presidente, Lahat po. Kay kalyado man po o hindi, mga kabida. Eto po, pag ito po ay itatalaga na po bilang ombudsman, aabangan po natin yung kanyang mga kilos at galaw, mga kabida. Ito hong si incoming ombudsman Boying Rimulya, mga kabida. Okay? So, yun lang po, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.